Sige po, pwede na po tayong makaupo. Ayan, opo, magandang umaga po sa ating lahat uli. Pasensya na po kayo sa aking boses, no po, kasi nakikiuso din po ako sa mga may sipon. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is about worship and praise. Powerful weapon, no po. Kanina po narinig po natin yung ating mga worship leader. They keep on telling us worship. Okay, tuturuan ko po kayo ngayong umaga, pagsasamahin po natin yung turo at pangangaral. Preaching po ang gagawin natin, no po. Ano daw po yung pagkakaibahan ng worship at saka ng praise? Diyan po sa screen, makikita po ninyo, kung meron din akong screen, mukhang wala. Sabi po diyan sa praise is an expression of approval or admiration, no po. Kapag nilalagay po daw natin ang praise sa ating Panginoon, ito ay pamamagitan ng pag-acknowledge. Ina-acknowledge po natin at ina-appreciate kung ano daw po yung ginawa ng Lord sa buhay natin. May ginawa po ba ang Lord sa inyong mga buhay? Mukhang mahina. Okay, number 2, worship is an expression of adoration and reverence. It is served only for God. Yung lahat po ng ginagawa natin ngayon, hindi para sa katabi, hindi dahil kinokompel po tayo ng praise team na umawit. Karapatan po nating umawit kasi napaka-good po ng Lord sa ating mga buhay. Mamaya maunawaan niyo kung yung pinagsasasabi ko dito. No po? Ang sabi po ng worship, it is an instance or this is a humility o nagpapakababa po tayo, nagsusurrender po tayo sa Lord. No po? Sabi po ng Bible, worship in spirit and in truth. Nasa spirit na po ba tayo ng katotohanan nung tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon? Gusto ko lang po kayong konting bigyan ng teaching sa umagang ito. Nasanay po kasi tayo during our old religion, no po. Pupunta po tayo ng simbahan, uupo po tayo doon, uupo, luluhod, uupo, luluhod. Tahimik po tayo, bawal po ingay doon. Kaya pansinin niyo po, pag nasa Holy Parish Church, kahit nandun po sila sa labas ng trangkahan, tahimik po silang nakatingin doon sa loob. Kahit wala po silang naririnig, wala silang naiintindihan kung ano yung sinabi ng pari doon sa loob. But then they keep still, standing. Kasi po yun ang nakasanayan natin. Ang pinag-uusapan po natin ngayong umaga, dahil ang title po natin is Worship and Praise God, is a powerful weapon. Dapat maunawaan po natin ang worship. Ano po ba yung worship? At tayo laging hindi pwedeng mag-umpisa ang anumang gawain sa ating church nang walang worship. Ang worship po kasi, it simply means interact po tayo sa ating Lord. Meron po tayo dapat engagement. Ano po yung engagement? May connection po tayo, engage. Nakapag-engage po ba kayo kanina? O kayo po yung klase, nung pumunta po kayo dito, nakatingin po kayo kay Kuya Carl. Ay, kumakanyan lang mag-praise. Kaya lamang gagalo. Ayo, tela pante boses. Hindi po yan ang worship. Ang worship po mamaya, untindihan po natin. Ang sabi po dito, sa akin pong pinrepare, ang worship po, pag sinabing worship, meron po tayong dalawang bagay na dapat tandaan. Pag po worship, meron pong movement. Sino po dito ang nandito kanina walang movement? They do this. Parang pageant lang. Hindi po ganun ang worship. May movement, may galaw. Hindi po ako makagalaw kasi hinihingal ako kasi nanggaling po ako sa sakit, no? Medyo hindi pa ako baka hindi po akong sumadsad ng energy hanggang mamaya, no po. May galaw daw po. Ano po yung mga galaw? Palakpak. May stampede. May tumatalon. Meron po bang pumalakpak dito kanina? Except nung sinabi ni Kuya Carl. Very good. Kung pumalakpak po kayo. Meron po bang umindak? Nawala sa place. Dahil excited kang mag-worship. That is good. Yun po talaga yung dapat. Hindi po natin utang na loob yung kay Carl. Yun po talaga dapat ang worship. Una, may movement. Gumagalaw, sumasayaw, pumapalakpak, tinataas ang kamay, etc., etc. Huwag lang po kayong gugulong, kakaiba na yun. Kasi po si Haring David, alam mo, nagubad pa nga ng damit kasi gusto niyang i-praise ang God. Pero tayo, kahit kailangan po natin ng tulong ng instrumento para tayo. Pangalawa, una, movement. Pangalawa, sound. Meron po ba kayong sound kanina?
Baka yung sound ninyo, ang ganda-ganda nung kanta, bumubulong ka lang. Ang sabi po, pag may worship, may movement at saka may sound. Ano po yung sound? Hindi po yung woo, hindi po yon, pambasketball po yon. Hindi po yon, no? Ang sound ng ginagawa, praise Jesus. Hallelujah. Kaya nga po, sabi ko sa music team, handaan niyo yung I raise a hallelujah. Kasi ibig sabihin, pag sumasamba tayo, sumasambit po tayo ng hallelujah. Praise King Jesus. Worship you, Jesus. Bless your name, Jesus. Meron po bang naggaganon? Dapat lang po yun. No po? Dapat po yun. Dapat maging kultura po ng ating church. Kapag po tayo ay sumasamba, merong movement, merong sound. Okay? Ganyan naman ang move mo, nakakahiyayang galaw. Hindi po, yun po yung dapat. We lost in the presence of God. Hindi po tayo nahihiyang pag sa video, ganyan-ganyan ka sa video, diba? Ewan ko nagtigtigan, terakan, tinodo mo lahat doon, sa dalan. Sino nagpunta doon sa tigtigan, terakan, may ka man marine, makuyad ka sa sulod, makalto ka at yan. Sige, yugyog, para kang Lord, ali. Pero itang memye, kaya kang biye, yung nagbigay sa'yo ng buhay, nag-bless sa'yo, nag-save sa'yo, pinalakas ka, in-answer yung prayer mo, lahat-lahat, nahiya kang sumayaw. Kailangan ka pang pukpukin, okay, sumayaw, pumalakpak. No, this is our honoring, way of honoring God. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag tayo nagwo-worship, mamaya titingnan natin. Practice po natin to. Kapag po tayo nagwo-worship, may movement, may sound. Kasi sabi po ng Book of Psalms, sabi niya, make a joyful noise unto the Lord. Worship with ano yan? Instruments. With your voice. With your claps, with your dance. So tama pa yung ginagawa po natin, pero pag hindi po natin ginagawa yon, we miss to worship God and praise God. Kasi, alam niyo po yon, doon po siya natutuwa, doon po siya kukuha ng silya at uupo, sasamahan tayo. At kapag po bumaba ang presensya niya, may blessing, may breakthrough, may healing, and everything. Natututuan po ba natin? Kaya pag pumunta po kayo dito, huwag niyong antayin yung worship, gandahan yung kayo kasi ang kakanta. Inililid lang tayo ng worship leader. Mamaya, kantahin niyo yung pinaka-best ninyong kanta sa Lord kasi pag narinig niya yung boses mo, hindi ka lang bumubulong, He will honor you, whatever in your hearts. Because God inhabits the praises of His people. Na-miss mo ba yan? Yung po yung talagang worship. Hindi po natin, nung unang panahon, grabe no, pinapauna po nila yung mga praise team. Hindi man sila nagpapakuha ng kung ano-ano when they go to battle. All they have to do is worship God. Nakakaintindihan? Ano daw po pag nag-worship mula ngayon? May movement at may sound. Palakpak mo yung kamay mo. Grabe, yung kamay na yan, kinreate yan ng Lord to praise Him. Amen. Hindi lang po kaya tayo, nag-a-utter po tayo ng mga loud worship. Okay? So hindi lang po sa basketball tayo sumisigaw. Hindi lang sa mga concerts. But even we dwell in the presence of God, we need to move our body. So starting today, next week, pagbalik nyo dito, kung nandito pa kayo mamayang hapon, pag pumunta kayo sa New Gen, ihanda nyo yung katawan nyo, dapat may movement. Kahit masakit ang tuhod mo, galaw. Baka mamaya wala na yung sakit ng tuhod mo. Di mo may taas ang kamay, itaas yung kaliwang kamay, magpuri sa Lord. Dapat pag pumunta ka sa church, handa kang mag-move. Handa kang mag-create ng sound. Because God inhabits the praises of His people. Oh, hindi pa rin tayo natututo. Ang isa pong sound, Amen! Hindi tayo sanay, hindi man tayo pupunta sa burol. When we come to the house of God, when we say Amen, yes, Amen, I agree. O hindi pa rin kayo natututo? Sabi ko, preaching to, turo at saka preaching. Pag pumupunta po tayo, yung word na yan, para sa akin yan, hallelujah, praise God, that is a sound. Hindi, may tatlo pa lang.
Pag gusto po ninyo yung message ng Lord, Lord, para sa akin yan, purihin ka, amen. Ayan, natuto na ang New Gen. Give God praise. Ito ang Lord po sa inyo. Hindi po yan para sa akin. Sabi ko nga po kanina, may mas malakas na palakpak para sa Lord. Bakit po ba, ano po ba nangyayari kapag po tayo nagpupuri sa Lord? Paki-flash po dyan sa screen. What happens? Pasensya na po talaga. Excuse me po. What happens when we praise and worship God? Sabi niya po dyan sa book of Psalms 22 verse 3, sa King James Version, sabi po niya, God inhabits the praise of His people. Dalawang bagay po ang mangyayari kapag po ang presensya ng Lord bumaba. Una, God arise. Bumababa ang presensya ng Panginoon. Pangalawa, the enemy scattered. Ano sa Tagalog yun? Nagtatakbuhan po yung mga kaaway. O wala na namang amen. Walang kailangan talaga, practice makes perfect. Nagpa-practice tayo. Sa church, dapat masigla tayo, amen. Ayan, ganyan talaga. Kahit may problema ka ngayon, ang Lord, anak ka pa rin niya, kailangan mo magpuri. Ako nga, hindi nga ako okay ngayon eh. Magmula kahapon, nandito po kami maghapon. Kahapon. No? Kahit walang explode. Sabi ko, Lord, mahabag ka sa akin kasi bukas ako tatayo. Don't watch din po, ganyan po ilagay, halos isang ubo nung isa, singhot ko naman. Singhot ko, ubo naman niya. Ganyan, no? Pero God is good. Ayan, buti na lang. Hallelujah. Sabi niya, kapag daw po ang Lord bumababa, nagtatakbuhan ng kaaway. Hindi mo kailangang magdala ng pangpatakot. Hindi mo kailangan ng anting-anting. The name Jesus is powerful. So your best weapon, your greatest weapon, your powerful weapon is praise. Amen? Kailangan mong magpuri kung gusto mo ng managumpay sa buhay mo. The powerful weapon is praise. Una, we invite the presence of God. Sabi ko nga po kanina, kapag in-invite mo ang presence ng God, nagtatakbuhan ng enemy. Kaya sa bahay, gusto nyo pong pumunta ang Espiritu ng Lord sa bahay mo, magpatigtig ka ng praise. Magpatugtog ka ng praise. Huwag yung mga demonyo po yung papasok sa bahay niyo, tapos magmumurahan na kayo, mag-aaway na kayo. Dilibyo ang bahay. Patugtogin niyo po unang-una sa umaga, praise. Lahat ng mga kung ano-anong espiritu sa bahay niyo magtatakbuhan, maglalayasan, the spirit of peace and joy and calmness and unity in the house. Oh, wala na namang amen? Sige ha. Pagdating ni Pastor Lawrence, magtaka yun. Bakit tayo nag-amen? Yan talaga dapat. Mga buhay ang mga anak ng Lord. Amen? Ayan. Pangalawa, sabi niya, God speaks to us. Kapag tayo ay nagpupuri sa Lord, pinapangarangalan natin yung kanyang pangalan. Ang sabi niya po dun sa book of Exodus 25:22, and there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat. Ano po yung mercy seat? Kung nakita nyo po yung Ark of the Covenant, may dalawang angel yon. Yung nakapatong sa taas, yun po yung mercy seat. At doon po minimit ng Lord yung kanyang mga tao during the old days. No? Kasi po noon, portable po yung kanilang temple. Portable. Bakit portable? Yung portable, kahit saan, pwede mong dalahin. Binibit-bit po nila yon. Yung presence ng Lord, gumagawa po sila ng portable na temple, sanctuary, kung saan pwede silang magpuri sa Lord. Nagkakaintindihan po ba? At doon, papasok sila doon to engage. Makikipag-connect po sila sa Lord. Ibibigay nila yung pinakamabuti nila doon. Kasi ang sabi ng Lord, pag pumunta kayo doon, imimit ko kayo doon. Nandito po kayo sa present days. Wala po tayo sa old days. The temple of God is your body. Sabi po ng 1 Corinthians, your body is the temple of the Holy Spirit. And you have all the power to praise because your body must move and make sound for His glory.
Wala na silang gana. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kapag po tayo ay tinawag na templo ng Lord, ito ay gathering place lang po natin. The true temple of God is you. If you receive Jesus Christ in your life once and for all, you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, yung katawan ninyo, templo na ng Lord. Ibig sabihin na nanahan dyan ang Panginoon. Aalis lang dyan ang presensya ng Panginoon kapag umpisahan mong gumawa ng hindi maganda sa katawan na yan. Kaya ang katawan na yan, whatever you do, do it for the glory of God. So ibig sabihin, pag uminom pala ako ng alak, hallelujah. Glory to God ba yon? Hindi. Pag gumogo ba ako dyan sa sugalan, glory to God ba yon? Hindi. Pag nanood ba ako ng porn, glory to God ba yon? Pag nagmura ako, glory to God ba yon? Lakasan mo pa. Glory to God ba yon? Ang sabi po ng Bible, whatever you do, either you eat, you drink, you walk, give it to God the glory. Ano man daw po ang gawin natin sa templong ito, magbibigay tayo ng papuri. Kaya napaparangalan po ang Lord, ano man ang hawakan mo. Ay, bitawan mo na yung baraha. Glory to God. Abay, iwanan mo na yung paninigarilyo. Glory to God. Iwanan mo na yung paglalasing. Iwanan mo na yung pagko-collect ng chicks. Kasi hindi yun nakakapagbigay ng glory. Whatever you do in this temple, we give God all the glory. Everyone say amen. Pakitapik yung katabi mo. Para sa atin to. Yan. Kasi kailangan nating matutuhan ano ba ang totoong pagpupuri. Nalulugod ang Lord kung sa katawan mo, pinupuri mo ang Panginoon. Sabi niya, your body is the temple of the Holy Spirit that you receive from God that lives in you. No po? Praise daw po natin sa sanctuary. Wala na nga yung sanctuary. Meeting place lang ito. Ang sanctuary ngayon, ito. Kaya kailangan mong magpuri at maggawa ng sound sa katawan mo. Mag-create ka ng sound, ng movement, ng mighty acts. No po? And then letter C, God fights for us. Ang Lord po, nakasulat dyan, no? Kung ano pong ibig sabihin niya, hindi ko nababasahin. Pero ang sabi niya po doon sa 2 Chronicles 20:14-17, ito po yung moment na kung saan si King Jehoshaphat ay lulusubin ng 3 vast army. Pag sinabing vast, hindi po 20, hindi po 100, vast. Ibig sabihin, maraming sundalo at hindi low-tech na sundalo. Siya po ay gigirahin. 3 po sila. Sino-sino po sila? Si Moab, si Ammon, at saka po si Sears. Nangatog sila. Sino dito na kapag naramdaman mo, merong lulusob sa iyong kaaway? Siyempre, hindi naman natin napipilian, no? Yung China po, sobrang laki. Ang Pilipinas, maliit lang. Pero pag may lumnaligaw kayang bomba dito, mangatog kaya tayo? Natural. Wala na tayong tataguan, kinalbo na natin yung mga bundok. No? Kapag sinong pangalan nito? Si Christine, nanira sa Region 5. Ano na ngayon? Bicol. Di ba ang daming nasira? Kapag po ganito ang sitwasyon, natatakot na tayo. Pero ito hindi basta-basta. Nilulusob siya in all corners ng kaaway. Ano po ang ginawa? Ano po ginawa nila? Meron pong pangalan dito na ang tawag sa kanya ay Jahaziel. Isa po siyang Levita. Nag-prophesy kay King Jehoshaphat. Sabi niya, King Jehoshaphat, lulusubin kayo ng ganitong mga tao, mga grupo, mga sundalo. Gigirahin kayo, pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka dapat matakot. Kasi ipagtatanggol ka ng Lord. Ang Lord ang lalaban para sa'yo. And indeed, God, fight for them. O vote for them. Sa ating pong mga buhay, marami po tayong issues ngayon. Kapag po tayo nagpatuloy sa ating pananambahan, sa ating panawagan sa Lord, God will fight for us.
Whatever cases, anumang merong pinagdadaanan tayo sa ating mga buhay, just trust God, His sovereignty. Sino siya? He is in control. Hindi po natin kayang labanan ng kahit ano. Ang Lord lang po ang may powerful weapon. No po? Manalangin po tayo, sumamba tayo sa kanyang pangalan at tayo po ay mananagumpay. Ano po yung sabi niya doon sa text? Napakaganda po, no? Sabi niya, listen King Jehoshaphat, follow me. Nandiyan po sa screen. Ayan, no po. Sabi niya po dyan sa 2 Chronicles 20:14, sabi niya, listen King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Ito po yung sinabi sa kanya ni Jahaziel. Do not afraid or discouraged because this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march down against them. You will never have to fight this battle. Take up your position and stand firm, and see the deliverance of the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Sino po nagsasabi nun? Ang Lord. Sasamahan niya po tayo sa battle. Mamaya, maintindihan yun. Hindi yan tuyan natin. Mas bahala ka dyan. Okay, fine. Letter D. God empower us. Ini-empower po tayo ng Lord sa lahat ng mga issues ng life natin. No po, may nakasulat po dyan. Sabi po niya si King Solomon. No po, ito po yung anak ni David. No po, ano po yung nangyari dito? Si King David po dito, siya po yung warrior. Warrior. No po, lumalaban po siya sa kung saan, no po, nananalo po siya lagi. No po, dahil si King Solomon, siya po yung magtatatag ng temple, but then na-bless po yung mga tao, no po. Nababless po yung mga tao. At ang Solomon na to dahil ifinalaw po niya yung lahat ng decrees ng commandment ng Lord. Love na love niya talaga ang Lord. At hindi lang po niya love ang Lord, pinapalaw niya po yung kanyang mga commandments. Sinusundan niya lahat ng turo ng Lord, yung 10 commandments. Mahirap pong sundan yun, no? Pero ito po yung pinalaw ni Solomon. At hindi lang po yun, nag-offer po siya ng 1,000. Ayan, nakasulat po dyan. He offered 1,000 burnt offerings. No po, hindi lang po siya sumunod. He loved the Lord. When you love the Lord, you follow His decrees and you offer. Ano yung ino-offer natin? Mga praises, mga sacrifice, ang ating time, ang ating service, and all sa Lord. No po? Ano pong nangyari? Yung gabi na yon, nag-offer po siya, no? Yung gabi na yon, kinatagpo po siya ng Lord. Ano po yung sabi diyan sa verse? Sabi po diyan, the Lord appeared to Solomon during the night. Yung gabi pong yun, nag-offer po siya, no? 1,000 sacrifices. Yung gabi pong yung pagtulog niya na naginip siya, kinausap po siya ng Lord. Ang sabi ng Lord sa kanya, ano ang gusto mo? Ano pong binigay sa kanya ng Lord? Wisdom. Kasi He will lead. Sa buhay po natin, kapag po tayo nag-o-offer ng sacrifices of praise sa ating Panginoon, imimit po tayo ng Panginoon. And He will ask, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Ano ang request mo? Right away. So, napaka-powerful po ng ating mga praise sa Lord. Napaka-powerful po ng mga praises natin sa Lord. Napaka-powerful po ng ating mga worship sa ating Panginoon. Kasi po dito si David, he loved the Lord. No po? Ang sabi po niya dyan sa 1 Samuel 18:14-16, and David, sabi niya, behave wisely in all his ways, and the Lord was with him. Therefore, when Saul saw he behaved very wisely, he was afraid of him. But all Israels and Judah loved David. Bakit po siya nalalab ng mga tao? Kasi po, may hinighlight po ako dyan. He went out and in. Lahat po kasi, pag nag-went out po siya, lumalabas siya, he praised God. Nag-worship po muna siya sa Lord. Nag-offer po siya ng mga praises sa Lord. At pag bumalik po siya, pag pasok po niya uli sa kanyang kaharian, magwo-worship din po si David. Kaya nga,
Gustong-gusto siya ng tao kasi hindi pa po siya natalo sa laban. Matapang ba si David? Siguro, pero ang pinakamarami sa kanya, yung presence ng Lord. So siya po ay lalaban, mananalo. Babalik, papasok, magpupuri sa lahat ng pinanalunan niya sa laban. Kasi ang Lord ang lumaban para sa kanya. Kahit na nandoon siya sa laban, nagpupuri siya sa Lord. Ano lang gamit nila? Torotot. Magtambol lamo. Grabe yun, no, laban. Hindi sila gumagamit ng kanyon at kung ano-ano. They just worship the Lord. Matalo man sila sa laban, they will offer sacrifices of praise. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pinapaliwanag ko pa lang po sa inyo kung anong pinag-uusapan. Di pa po ako nag-uumpisa talaga niyan. Nagkakaintindihan po tayo? So, ang battle po ng buhay natin, napakahalaga po ang worship. Kaya matalo ka sa laban, kaya sagutin ng Lord ang prayers mo, o anumang mangyari sa sitwasyon mo, magpatuloy ka sa pagpupuri sa Lord. Anyway, God still on His throne. He is in control. O wala na namang amen? At ngayon, mag-uumpisa na ako. Paki-flash po yung first verse. Sabi po niya dito sa Psalm 137, 1-4. Basahin niyo po dyan. Sabi po niya, by the rivers of Babylon, there was sat down, yea, we wept. When we remembered Zion, we hung our harps upon the willows in the midst of it. For those who carried us away captives as a song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing as one the song of Zion. How shall we sing the Lord's song in the foreign land? Ano po kinalaman nito sa pinag-uusapan nating worship at saka praise po ngayong umaga? Ang ibig po sabihin ng we hang our harps. Ito po kasing mga taong ito, itong mga Israelites, sila po ay captive po ng gera. No po, sila po ay prisoner of war ng Babylon. Bakit po sila naging prisoner? Kasi po matigas po ulo nila. No po, ano po yung mga naging dahilan? Sila po ay idolatrous. Sila po ay sumasamba sa kung ano-anong gods. Binabiolate po nila yung commandment ng Lord. Pangalawa, disobedient po sila. Hindi po sila sumusunod sa lahat ng itinuturo ng mga propeta sa kanila. And then, social injustice po sila, no po? Hindi po sila fair sa laban sa buhay. Kung ano-ano po talaga yung karumal-dumal na pinaggagawa nila sa presence of God. And most of all, sa lahat po ng winarning sa kanila ng mga propeta during those time, wala po silang pinakinggan. Sino-sino po yung nagpunta sa kanila? Si Jeremiah, si Isaiah, pilit nagwa-warn sa kanila. Parang kamukha din ngayon. Pilit kang winawarningan ni mentor, ni pastor, at kung sino-sinong ginagamit ng Lord, pero hindi ka nakikinig. But one day, dumating po yung judgment. Sila po ay naging captive po ng Babylon. Bakit po sila? Inalaw po ng Lord. Sa buhay po natin, may encounter po natin to because sa katigasan po ng ating mga ulo. So anong nangyari? Hinang po nila yung kanilang mga harp. Ano po ba yung harp? Yung po yung kanilang instrument sa pagpo-praise. Ito po yung joy to worship. No po? Kasi ngayon, nakita na nila yung mga harp nila, maliliit lang pong mga harp to, punong-puno na ng buhangin. Hindi na sila nagpe-praise. No po? Kasi po yung instrument ng joy na yon, napuno na ng buhangin. Nagkaroon po sila ng disconnection sa pagpupuri sa Lord. Hindi na sila makapagpuri kasi nandoon sila sa foreign land, sa pagan land. Namimiss nila yung Zion. Dati nagpupuri kami sa Lord. Dati tumutugtog kami sa kanilang lungkot, sa kanilang ka-discouraged na sitwasyon. Sinabit po nila yung kanilang mga harp. Ibig sabihin, from this time forth, I will be silent. I will never worship. Kasi, wala na. Nakaranas na po ba kayo ng ganito sa buhay nyo? One point in your life. Kasi po yung harp na yon, pwedeng nawala mo yung song mo sa Lord. Nawala mo yung joy. Nawala mo yung service sa Lord. Nawala mo yung passion mo because of situation. Because of discouragement sa buhay. Lord, ayoko na. Suko na ako.
Kailan nyo po hinang yung inyong harp? Kailan nyo po hinang yung inyong mga harp? Dati, pumunta ka dito, baka last time, 3 months ago, pumunta ka dito, ikaw yung pinakamasayang worshiper dito. Ikaw yung tumatalon. Ikaw yung pumapalakpak ng malakas. Ikaw yung sumisigaw, hallelujah, praise Jesus. Ikaw yun. Pero ngayon, pumunta ka dito, tahimik ka na, wala ka ng gana, wala kang sound, wala kang word na ma-utter, Lord, salamat. Kasi merong kang pinagdadaanan. You begin to hang your harp. Ayaw mo nang mag-serve. Ano man yung talent na binigay sa ng Lord, ayoko nang gamitin to sa'yo, Lord. Tahimik lang ako, silent lang ako. Yes, pakinggan mo yung suggestion ng enemy. Kasi pag nasa situation ka na ganyan, yan yung gustong-gusto ng enemy na puntahan sa state ng buhay mo. Nasabihin sa'yo, tama ang nararamdaman mo. Isabit mo na yung harp na yan. Manahimik ka na. Huwag ka nang kakanta sa Lord. Huwag ka nang mag-serve sa Lord. Huwag mong gamitin yung talent mo. Huwag ka nang magpakapagod sa Kanya. Ang tagal mo nang nananalangin. Ang tagal mo nang ginagawan. Pero walang sagot. So, na-discourage, na-disappoint. Wala na. Ayaw na. So, ano-ano ba daw yung pwedeng dahilan para tayo ay maghang ng harp? Unang-una, yung despair. Meron ka bang season? Nandito ka ba sa season na to? Season of despair. Ano ito? Refers to period of life marked by intense sadness. Sobrang lungkot mo. Nakakalungkot yung sitwasyon. At nawalan ka ng pag-asa. Hopeless. No? Or emotion struggle. Losing loved one. Nawala yung mahal mo sa buhay. No? Nagkaroon ka ng sakit na hindi, kahapon lang, pinag-usapan nga namin to, no? Ang katawan pong ito, pakinggan niyo po ako, kahit anong gawin mong exercise, kahit anong gawin mong kain ng tama, parang lupa, tutubo ang kahit ano. And then pag may tumubo, Lord, di ba mag-pray ko, at peburen mo kung may sakit. Lupa po kasi to. Tutubo. Ang kailangan lang po natin gawin is just to give sa Lord ang buhay na to. Kasi anytime, pwede pong masira ang lupang katawan. Kaya gamitin mo yan hanggat kaya mo. Yung talent, huwag mong hayaang ilibing mo na hindi mo man lang ginamit sa Lord. Nairintig niyo ba ako? Huwag mong hayaan na magkasakit ka pa. Doon mo ma-realize, kailangan ko palang gamitin yung harp ko. Kailangan ko palang gamitin yung boses ko, yung talent ko, yung skills ko, yung kaya kong gawin para matuwa ka, Lord. Huwag mong antayin kasi sayang ang buhay. Sayang ang pagkakataon. Na-experience mo bang ma-reject? Karoon ng failure? Na-experience mo yung transition ng buhay? Ano-ano ba yung pinagdaanan mong transition? Battling addiction. Saan? Sa sugal, sa kung ano-anong mga addiction. Relationship breakdown. Hindi nagkakaayusan ng relationship ninyong mag-asawa. Going through financial bankrupt, no? Or hardship. Hindi maganda ang state ng trabaho, medyo palugi ang business, enduring loneliness and isolation, coping with mental health and all, no po? Itong mga panahon pong ito, kailangan po nating tanggihan ang lahat ng binubulong ng enemy na manahimik na tayo. I can testify with this. This is also my message. This is my story. Once, parang nakita ko yung friendship ko, nandiyan na yun, ako po. Si Minerve, sa'yo, no? Nung ako po ay ma-diagnose ng kung ano-ano ng doktor, nakita niya po yung, nagpasama ako sa kanya sa friend, tulungan mo ako doon, magpa-check tayo. Kasi sa lahat po ng ayaw kong gawin, pumunta ng doktor. Kasi yung mga doktor, kung ano-ano mga sinasabi. Kung ano-ano po yung diniagnose niya sa akin. And I went back home. Kasama ko po siya. Nanahimik po ako ng talagang matagal. Nanahimik ko na matagal. Sabi ko, Lord, why is this? Anong nangyari, Lord? Ganyan. Nanahimik ko na doon sa mangka kasi nga na, mangka. Bisang mga na, ako, akakit. I don't find joy in eating. Yung kumain. And then, sige lang. Tapos tumatawag yung disciple ko, si Bella. Sabi niya, Ate Mars, ganyan, gagawin tayo. Sayan-saya siya, no? Meron tayo, kasi ganyan. Bell, hindi ako okay. Maghanap ka ng kakausapin mo. That is me. Kasi nawala po yung joy ko nung mga araw na yon. Nawala po yung peace ko kasi kung ano-ano yung mga diniagnose po sa akin ng doktor. And I go for first, second, third opinion and all. And then it makes me sad.
And then I realized one day, ano itong ginagawa ko? Nawala ko yung joy. Sabi nga, my joy doesn't come from this and this and this. And this joy only gave by God. At hindi sila yung pinanggagalingan ng joy ko. Okay, kung meron akong pinagdadaanan sa aking health, then go for it. Bahala na Lord, basta takot, todo ko na iniya ko. And then tumayo ako, kumain ako uli. And after few months, another situation. Kasi hindi ako nakakapagkanta. Binipilit ako ni Friendship Donna, kanta tayo, Mars. How I love to sing. No po, yung boses ko talagang sa thyroid. May na-diagnose din po sa akin sa thyroid. Nahirapan akong kumanta. How I wish I could sing kasi my life, all my life I've been singing. Lumaki po ako sa church na kumakanta. Hindi na ako makakanta. And it makes me sad again. Pagpasok ko sa trabaho, sabi ng katrabaho ko, Mars, what may kanyang kaya na? Dati magulo kasi jolly po kasi sa school, no? Tapos pumasok ako, nananahimik lang ako, hindi ako kumikibo, walang kinakausap. Actually, ayokong pumasok nun eh. Naisip ko lang estudyante ko. But then, again, sabi nung kako-teacher, o ganyan ka na lang, o ganyan na lang ako. Wala sa hulog, di ba? Yung sagot, di ba? That is Mars. Hindi, ganyan talaga, bahala na lang. Wala akong gana ako. Umuwi ako, nag-pray. And then all of a sudden, pagbalik ko kinabukasan, other Mars na yung nakita. Oh, anong nangyari? Maylin na kangin eh. Alam mo, kanyan mo talaga yung biye. Minsan malungkot, minsan masaya. You know, I realize, kapag po nandoon ka sa matinding sitwasyon, maghahang ka po talaga ng harp. I've been there. But then, nagkaroon po ako ng shift of mind. I need to go back. No matter what will happen to me, I will still praise God. I will still praise God. And I will still serve God. Hanggat kaya ko, maglilingkod ako sa Lord. How about you? Huwag mong antayin hindi mo nakayanin. Doon ka makarealize at damputin uli yung harp mo and serve Him. No matter what will happen to us, let's keep on keeping on. And then ano po yung susunod dyan? Meron pa ba akong oras? Season of disappointment. Na-disappoint ka na ba? Ano-ano daw po yung mga disappointment? Kapag parent ka, parenting, no po, yung disappointment sa mga anak, hindi natatapos, droga dito, droga doon, barkada dito, buntis pag-uwi, etc. Failed sa business, nag-venture ka ng business, walang nangyari. Sa profession mo, wala, hindi na natapos. No po, sa career, walang nangyari. Lack of engagement, hindi ka nakakapag-connect, unmet friendship expectation, ikaw pa naman ninaasahan ko, nilaglag mo ko, yung mga ganyan. Leadership conflict. Hindi maayos ang relationship mo sa mga leaders. No, may issues ka. Discouraged. Spiritual expectation. No, born again ka pa naman. Ganyan behavior mo. Wala ka sa hulog. No? Volunteer burnout. Yan. Kasi hindi mo tinutulungan, kaya siya na burnout. Siya na yung kumanta, siya pa yung tugtog, siya pa nag-preach, siya pa naglinis. Siya na lahat, di ba? Eh yung ibang portion nun, nasa sa'yo, ikaw dapat yung tumutugtog, ikaw din sana yung kumakanta, yung iba naman naglilinis, tulong-tulong, hindi mabe-burn out. Kaya nabe-burn out, sinolo niya lahat. But then God is good. To whom much given, much is required. Habang ginagamit mo yung talent mo, lalo kang natututo, kaya nga, ikaw na. Diba? The more na binibigay mo sa Lord, dinadagdagan, at dinadagdagan, at dinadagdagan, at dinadagdagan yung kaya mong gawin. So God is faithful. Amen. Kaya hindi mo dapat i-drop or ihang yung iyong harp. Let's keep on keeping on. What else? Sabi niya, seasons of delay. Meron bang na-delay sa buhay mo? Marami bang delay sa buhay mo? Ano yung mga delay? Career, stagnation. Hindi ka na natapos doon sa gusto mong career. Health challenges. Ayan, no, ako. And then, educational delay, relationship transition, personal development, spiritual growth, etc., etc., etc. Nakakaranas ka po ba nito? Huwag ka na magsabi ng amen. I know. Hindi mo man i-declare, but deep within you, you've been there. Or you are there.
But God is good. No po? Naglagay na po ng deadline ang Lord sa battle na yan. Ano ang weapon? Praise Him. Worship Him. Nang hindi lang nang walang connection. You worship Him with a sound, worship Him with movement. Kahit ikaw lang mag-isa, kahit wala tong mga to, makakapagpuri ka. Kaya kung meron kang pinanggagalingan na dapat pasalamatan sa buhay mo ngayon, you need to do it. Amen. Ayan. Dalawa na lang na naman. How do you keep going in life when you want to hang up your everything? One, don't let your, I'm almost done. Sabi niya po dito, don't let your situation define your identity. Guys, nalugi ka ngayon sa business mo? Mahal ka pa rin ng Lord, anak ka pa rin niya. Where you are now doesn't define who you are. Hindi porket wala kang pera ngayon, kalulu ka na. Hindi ka na mahal ng Lord. God loves you. Whatever situation, may sakit ka ngayon, it doesn't change. You are still the son and daughter of God. And He loves you. And He will fight for you. And He will heal you. That's why you have song to sing. Meron kang kanta, Lord. Nasa hospital ako ngayon. Bukas lalabas na ako. Lord, wala akong pera ngayon eh. Pero next week atin na. Lord, ba't di pa ako natatawag? Bukas matatawag ka na. Amen. God is good. And all the time. Amen. Huwag mong i-drop yan kasi you have all the reason. No? Hindi mo kailangang i-drop. No. Pick them up, grab the harp, and then begin to sing song of praise in your King. Amen. Hindi lang puro kanta. Because everything that we do will give glory to God. Labas mo yung talent mo. Give it to God. Let it use. And enjoy by God. Sing. While still, ano ba tawag niyan? Available. Kasi pag hindi mo ginagamit yan, mawawala yan. Gamitin mo. Huwag mo itago. No po? So, change your mindset. Palitan po natin yung mindset natin. Binili ka pa rin ng Lord. Tinawag ka pa rin sa Kanyang pangalan. You are the son and daughter of the Most High God. And that's why you need to praise Him. Amen. Amen. Number 2, stand in the promises of God. This is my second to the last bullet. Ang sabi dyan, praise is the most powerful weapon of the Lord. Alam niyo po ba, bakit sila napunta doon sa paghang ng harp? Kung bakit ka napunta sa binitawan mo na yung lahat para kay God? Kasi you chose to sit. Pinakinggan mo kasi yung idea ng enemy. Okay, you're such a loser. Nung nag-invite ka, walang dumating, pera kay demonyo dumating. Ito sinabi, tama yung nararamdaman mo. Huwag ka nang umatin. Kung ako sa'yo, matulog ka na lang. Wala namang kwenta yung pagpapagod mo. Huwag ka nang mag-effort. Ikaw naman, hu. Mamili po kayo. Be a prisoner of war or be a person of praise. Be a prisoner of war or a person of praise. Meron po kayong dahilan para magpuri sa Panginoon. Kapag pinili po ninyo na kayo ay bihag ng kaaway, hindi na po talaga kayo makakakanta kasi ang kanta nyo, buhuhuhuhu. Yun na lang ang pipiliin yung kanta. Buhuhu o praise the Lord? Amen. Tumayo ka, huwag kang manatiling nakaupo. Sasabihin sa'yo, umupo ka, bitawan, no, I choose to stand up and praise my King. He's still in control.
I will succeed. I will be blessed. I will be healed. I will be promoted. I will lead. I will serve. I will sing praise to my King. Dapat ganon. Hindi ako upo, hindi ako paniniwalaan. Buhay ang Diyos ko. Isasalba niya ako. Paghagalingin niya ako, gagamitin niya ako for His glory. So tumayo ka ngayon, purihin mo ang Lord. If you wish to praise Him, stand up on your place and give God the best praise that you can. Patulang tumatayo. Napatayo ko kayo. Tapos na ako. Ang sabi ko sa inyo kanina, hindi ako ang tutulong sa inyo na magpuri. Pinapaniwalaan mo ba lahat ng promises ng Lord sa Bible? Then claim them. Never believe all the lies of the enemy in your life, that you are defeated, that you are loser, na hindi ka na matatapos, hindi mo na magagawa to, wala na yung pangarap mo, wala ka ng pag-asa and all. Alam niyo po ba yung season of delay? Hindi naman yung delay ng Lord, minsan denial. Wait lang, masurprise ka sa Lord. Ano po? Yung mga disappointment, yan po ay divine appointment ng Lord sa iyo. Mailalagay siyang best sa buhay mo. Wait for that divine appointment. Kaya huwag niyong antayin. Maging excited po tayo na mag-serve. Kailangan dumating ka dito pag linggo. Abangan mo yung praise and worship kasi ito yung moment na bababa ang presence ng Lord. Kahit hindi sila kumanta, ikaw na lang ang kumakanta, go for it because you are singing and dancing and praising. You know what? If you will praise Him in spirit and in truth, yung mga angels ng Lord darating, makikipagpuri sa'yo. Amen. So begin to worship God right now. No po, bibigyan ko po kayo ng ilang moment. Kasi po dito sa last bullet ko po dito, ang sabi po dito, don't let where you are hinder you from worship. Si Paul and Silas, kung natatandaan nyo, na-preach dito one time, si Paul and Silas. Tama? Nasaan po ba si Paul and Silas? Kilala niyo po sila? Sila po yung dalawa na nagpa-follow kay Jesus. Ang dami po nilang nagawa. Nakita na witness sa buhay ni Jesus. But one time, kinuha sila, kinulong. Hindi lang po sila kinulong. Pinagpapalo, pinagahampas. Hindi natapos. They are chained. Saan? Sa madaga, madilim at mabahong lugar. Ang enemy po, ikinukulong niya po tayo sa mabahong buhay. Yung imuiyak ka na lang lagi. Naaawa ka na lang sa sarili mo. O nawawalan ka ng gana sa anumang mga bagay na patungkol sa Lord, hindi ka na na-excite. But then, nandoon ka sa sitwasyon ngayon, good news, kasi hinang mo. Meaning, you are just hanging this harp, hindi mo tinapon, hindi mo sinira, binitin mo lang. This is your moment, grab it again. Grab it again. Ang ibig mong sabihin yan, merong hope. God is giving us hope. Another chance to serve Him, to praise Him, to worship Him in spirit and in truth. Gusto ko po kayong ipag-pray sa umagang ito. Alam niyo po ba, ang Lord, nasa DNA mo na yung pag-awit. Hindi niyo napapansin pag sumasakay ka ng jeep, may tumugtog. Look at your feet. Maganyan po yung feet niyo, di ba? Kamay mo gumaganyan. There is music in you. Why don't you unleash that worship and praise? Ate Mars, I don't know how to sing. You can sing. Lord, thank you, I am healed. Thank you, I am blessed. Thank you, Lord, magaling na ako. Thank you, Lord, lumaya kami. Thank you, Lord, bayad na kami sa utang namin. Thank you, Lord, yung lola ko, okay na siya. Ang dami mong aawitin. Thank you, Lord, sa bagong business ko. Thank you, Lord, sa bagong cellphone ko. Thank you, Lord, sa bagong bahay namin. Thank you, Lord, na-promote ako. Then you begin to sing. Wala kang aawitin? Wala kang aawitin? Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Sing your own song.
I'm inviting you to sing your own song. Just play. Sige po, mawit po kayo na habang pong ating ipiniprepare yung ating mga love offering, no po? Mabiyaya po ang Lord. Sige po, pwede po tayong umupo ng pansamantala habang piniprepare po natin yung ating love offering. Yung pong ating mga ibibigay, ito rin po ay manner ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, no po? Habang po tayo nagkakaloob, natutuwa rin po ang Lord na meron po tayong manner of praise and worship as we give our best offering sa ating Lord. Kasi siya po yung unang nagbigay, yung buhay niya po yung ibinigay sa atin. Greatest gift na binigay po niya sa atin. So meron po tayong karambatang sukle na ibibigay sa goodness po ng Lord sa ating mga buhay. Sige po, kung ito po ay nakahanda na, inaanyayahan ko po na ang lahat ay tumayo at i-offer po natin ang ating mga kaloob sa ating Lord. Sige po, hantayin ko po ang bawat isa. Yung ating mga love offering box, nasa both corners lang po. Sige po, let's all bow. Itaas po natin yung ating mga offerings sa Lord. Amang Diyos, salamat. Ito po yung bunga po ng aming trabaho. Pinagpala mo po kami ng trabaho. Salamat po yung portion po nito. Pwedeng ito yung aming tithes, ito yung aming offering. Lord, we offer them to you, Father. Lord, tanggapin niyo po ito bilang masamyong handog at pagpalain niyo pong bawat kamay ng nandito. Sa mga walang naibigay ngayon, Panginoon, nakita mo po yung mga puso nila. We long for something. You bless them with work. Bless mo po yung kanilang ikinabubuhay. Kung nag-a-apply sila ng work, pagpalain mo po sila, matanggap sila. Yung matagal na nilang pinapanalangin, pwedeng sa pamilya, sa personal nila, sa physical nila, sa workplace nila, sa ministry nila, Panginoon, pagpalain mo po sila. At next time, they will offer more praises, Lord God, in any kind sa inyong harapan. Tanggapin mo po ito, Panginoon, bilang aming offering sa umagang ito. Hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, samahan mo po kami. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen and amen.